Good morning! Maaga pa lang ay nakagayak na nga kaming mag-ina dahil kahapon Valentine's Day ay sinadya talaga namin na hindi nga lumabas. Pero kahit hindi nga kami lumabas ng Valentine's ay isinelebrate din naman namin ang aming Valentine's Day dito sa bahay. At para meron nga kaming pagsalo-saluhan ay nagpabili na lang ako kay Ate Maya ng Jollibee at dito na nga lang kami kumain sa bahay. At ang sabi nga nitong si Daddy ay alis na lang kami ng Sabado. At ang masaklap lang ay nasa biyahe na nga kami ay hindi nga namin alam kung saan kami pupunta at bahala na nga kung saan kami dalahin ang aming kapalaran. Kaya habang nagbibiyahe kami, ang gusto nitong si Ate Mayan ay umakyat kami ng Tagaytay at eto namang si Daddy ay napaisip at punta na nga lang daw kami ng Monte Maria. Biglang naputol ang plano at merong nagutom. At sabi ko nga sa inyo kapag merong nagutom na isa ay lahat na, kaya naman eto at suksok nga kami dito sa may Petron at ang gusto nga daw nilang kainin ay Burger King. Hindi ako masyadong mahilig kumain sa biyahe at dahil kaligayahan nila ang kumain ay sasabayan ko sila sa kanilang gusto. Lalo na itong si Ate Mayan at kaligayahan talaga nito ang kumain kahit nga nasa biyahe. Kaya habang nasa biyahe kami ay tuloy ang kain ay tuloy din ang aming pagpaplano. At napagkasunduan na lang namin na pumunta ng Monte Maria. At kung may oras pa, pagbalik naman namin ay dederecho naman kami ng Tagaytay, ganun. Kaya naman agad ko nga tinanong itong si Daddy kung kakayanin niya pa ba kaming ipag-drive. Wala naman daw problema dahil nakaidlip daw naman siya kagabi sa pwesto. Dahil pag sa mga ganitong gala ay wala namang problema kay Daddy at gusto nga niya yung mga ganito dahil iisa lang ang kanyang katwiran dahil habang kaya pa nga naming pumasyal ay gawin na nga namin yung aming mga gusto. Dahil darating daw ang panahon na tatanda na nga kami at baka hindi na nga namin kaya ang mamasyal. Yung kahit gusto nga namin gumala ay hindi na kaya ng aming mga tuhod. At dito nga ay tanaw na namin ang napakalaking statue ni Monte Maria. At makalipas ang ilang oras naming pagbibiyahe ay eto at narating na nga namin ang Monte Maria. At para naman sa parking ay siningila naman kami ng 50 pesos. At dito nga sa baba kami pinag-parking at napakalawak nga nito at tanaw nga daw ang Mindoro, sabi ni Daddy. At sa taas naman ang pwede lang pumarking ay yung mga senior at mga motor. Mainit ang panahon kaya naman nakapayo nga itong si Ate Mayan at kami namang dalawa ni Daddy ay napasunglass nga ng mga oras na yan. At habang naglalakad nga kami dyan ay napasabi nga ako kay Ate Mayan at kay Daddy na napaaga ata ang aming pagpipinitensya. Medyo mapagod ang umakyat, buti na lamang kahit mainit ay mahangin naman. At sobrang dami rin talaga ng mga namamasyal at napakarami nga ay yung mga nagmumotor. At syempre para hindi masayang ang ating pagpunta dito ay aaura tayo dito na very light. At kapag nakita mo naman ang ganitong napakagandang tanawin ay mapapawi naman ang iyong pagod. Nga lang ay nakakatakot dahil napakabangin. Medyo napaaga lang yung pagdating namin dito dahil sa mga oras na ito ay wala pa ngang misa at alas 4 pa nga daw ng hapon. Kaya ipinagpapasalamat ko na lang na nakarating kami dito at syempre sa lahat ng blessing na natatanggap namin. Pagkatapos ay dumiretso naman kami dito para pumunta doon sa view deck. At bago ka naman makapunta ay kukuha ka nga muna ng ticket sa halagang 150 pesos ang regular at sa PWD senior at estudyante ay 100 pesos. At dahil sa 18th floor nga yung view deck kaya naman ganito lang naman kahaba yung pila. At hindi ka naman maiinip sa pila dahil saglit lang din naman. At kapag nandito ka nga sa view deck ay eto nga yung iyong makikita. Dati natatanaw ko lang to lalo na kapag nakasakay ako ng barko. At kung gabi ka naman nasa biyahe ay eto pala yung nakikita mo na napakaraming ilaw. Yung dating binivideohan ko lamang kapag nakasakay kami ng barko, ngayon ay eto na at narating ko na ng personal. Pero hindi naman ito yung aming first time at eto nga ay yung second time na. Taon na rin ang binilang at eto nga ay ginagawa pa lamang. Pagkababa naman namin ay dumiretso naman kami dito sa bilihan ng mga souvenir at ang binili nga nitong si Ate Mayan ay yung ref magnet at saka yung pabitin sa sasakyan. Pagkatapos naman namin dito sa mga souvenir ay bumaba na rin kami at dito nga sa glass walk ay hindi pa pala pwede dahil under construction pa nga siya. Ay sayang naman at siguro naman sa pangatlong balik namin
namin ay tapos na yaang glasswalk na yaan. At dito nga ay solid yellow lane at paliko-liko ang daan, kaya naman ang sabi ko nga kay daddy ay magdahan-dahan. Tanay na nga rin ang tanong ko sa kanya kung siya ba ay inaantok at hindi naman daw. At kahit alam ko naman na maingat nga mag-drive, etong si daddy ay panay pa rin nga ang palaala ko sa kanya. Nakaramdam naman ng konting hilo etong si Ate Mayan dahil nga siguro sa dinaanan naming paliko-likong daan. At para nga daw ang sarap kumain ng mainit, kaya naman nung makakita nga kami ng lumihan ay eto nga at dumaan kami. Mabilis lang din naman naming naubos yung aming in-order na lumi, kaya naman pagkatapos nga ay agad na nga rin kaming nagbiyahe. Alas 4:38 ng hapon at dito nga kami dadaan sa Talisay at dito nga ay napakalamig, kaya naman nagbukas nga kami ng bintana at nang kako nga ay makalanghap man lamang ng sariwang hangin. Dahil pagbalik namin ng Maynila ay sari-saring amoy na naman ang aming maaamoy. Madalas na rin naming dinadaanan etong Talisay Road, kahit nga ito ay medyo matarik at paahon ay kabisadong kabisado na nga rin ito ni daddy. At kapag mahina-hina nga ang iyong sikmura, paniguradong masusuka ka nga rin sa daan na to dahil eto nga ay paliko-liko din. At habang binabaybay pa rin namin ang Talisay Road ay hindi nga natin maiwasan na hindi nga mapahanga sa ganitong klase ng bahay. Bahay na nasa tuktok ng bundok. Kaya pag nadaanan mo to ay hindi nga pwedeng hindi mo nga ito makukuhaan ng picture. Alas 6:33 na nga ito ng hapon at nandito na nga kami sa Tagaytay City. At malayo-layo pa nga rin ang pauwi ng Maynila. At dito nga sa The Lake Hotel kami nagpunta. At dito na nga lang daw namin i-celebrate ang aming Valentine's Day. Kaya naisip na rin namin na dito na lang din kami mag-dinner para nga sa ganun kahit magbiyahe nga kami ng malayo ay busog na nga kami. Medyo nakakapanghinayang lang ang pagpunta namin dito dahil nga sa mga oras na to ay inabot na nga kami ng gabi. Dahil kung nagkataon na maliwanag pa nga sa mga oras na ito ay napakaganda nga ditong mag-video. Ilang saglit pa ay tinawag na nga ako nitong si Ate Mayan at nandito na nga yung mga in-order naming pagkain. Medyo malamig na nga sa mga oras na yan, kaya naman hindi nga ako nagkanin at mas pinili ko na lang ang magkape. Medyo mapait sa aking panlasa ang kape, kaya naman humingi nga ako ng ekstrang asukal. Hindi naman ako mabubusog ng kape lang, kaya naman nag-order din ako nitong Clubhouse. At eto naman si Ate Mayan ay umiral na naman ang takaw tingin at nag-order nga siya nitong soup na hindi naman niya nagustuhan ang lasa, kaya naman hindi niya nga yan naubos. Nag-order din siya nitong carbonara, pizza at saka nitong french fries. At kadami-dami kako ng kanyang mga in-order ay hindi naman kayang ubusin, ay nandyan daw naman si daddy niya. Kaya pagdating kay daddy, ang in-order niya na lang ay etong iced tea. At sa dami nga ng in-order nitong si Ate Mayan ay makikihati na nga lang daw siya. At hindi pa nga nasiyahan sa kanyang mga in-order at eto nga at nag-order pa nga siya nitong ice cream. Lamig na kako ng panahon ay kakain pa siya ng ice cream ay di lalo na nga siyang nilamig. Pagdating sa pagbabayad ay mukhang na-scam nga ako at eto nga si daddy ay tumayo na. At baliktad na yata ngayon ang panahon at yung i-donate na ang nagbayad. Pasado alas 8 na nga ito ng gabi nang papauwi na nga kami ng Maynila. Medyo hindi na nga mapakalinyan si daddy dahil nga sa kanyang tinda at malamang nga daw ay nandun na nga ang kanyang mga suki. Maigi na nga laang din at nakikisama nga ang panahon dahil wala nga traffic sa mga oras na to. Pagdating naman dito sa may mga bilihan ng mga pasalubong ay huminto nga kami sandali at sabi ko nga ay bibili ako ng pasalubong. Para naman kako meron akong pasalubong doon sa dalawa kong pamangkin na tagabantay ko ng aking mga aso. At madalas ko nga ang binibili ay ang buko pie at saka yung makapuno. Wala rin akong permanenteng bilihan dito ng pasalubong at kung saan nga kami matapat ay doon nga kami bumibili. At ngayon lang talaga ako nakatagpo ng pinakamasarap na buko pie para sa aking panlasa. Kaya sa susunod ay alam ko na kung saan ako bibili. At dito ko na rin tinatapos ang maghapong gala namin. Ingat at mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye!